It's just down to a single game. Yan po ang aabangan natin sa Biyernes. Tapos na po yung isang serye. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating panonood, pag-abang dito sa mga laro sa Philippine Cup, himay-himay natin ng konti yung mga nangyari sa game number 5. Simulan na natin mga kababayan. Go! Ang una nating laro ay ang Meralco versus TNT. Tinapos na po ng Meralco Bolts ang serye 96-99. O tinapos na po ng TNT ang serye versus dito sa Meralco Bolts 99-96. Yan po ang final score natin. Ang best player po natin ay walang iba kundi itong si Jordan Heading with 31 points, 4 rebounds and 5 assists. Konting kwento lang dito tungkol dito sa larong ito. Lamang na ng malaki ang TNT. Hinabol sa bandang dulo during the closing minutes of the game, no? At lumamang pa nga ang Meralco. Okay? Lamang sila ng 6 points nung mga bandang 20 plus seconds na lang. Kala ng maraming tao panalo na Meralco eh. Bakala natin may game 6 ulit eh. Ay may game 6 pa eh. No? Pero ayun, nanaig po ang TNT. Ninakawan ng bola nag 4-point shot muna tong si Ray ng Batak. Pasok. Tapos ninakawan on the inbound play. Ninakawan ng bola nitong si Jordan Heading yung isang sino yung player na yun ninakawan niya. Hindi ko masyado maalala, no? Pero malapit sa basket ng TNT. Doon lang sa backcourt. Inakawan. So malapit lang sa ring. Binuslo. So, lamang ng 5 ang Meralco. O tapos nakascore ng 6 points ang TNT. Kaya lamang sila ng 1. Ayun. Okay. Lamang sila ng 5 seconds. 20 plus seconds. Tapos nakashoot ng 6 straight points. Would you believe that? Kasi iba yung may 4, no? 4-point shot. Kaya naman natapos na yung serye at nanalo na ang TNT. They advance to the finals but they're going to wait. Maghihintay muna sila. Medyo pahinga-pahinga lang muna dahil hintayin pa nila ang mananalo dun sa kabilang serye sa laban ng San Miguel Beermen at ng Barangay Ginebra. Speaking of SMB versus Gin, ito ang resulta kahapon. Nanalo po ang San Miguel Beermen 115-109 laban sa Barangay Ginebra San Miguel. Alright, ang best player natin dyan ay si Chris Ross. The Ross effect. Sabi nga nila, 9 points, 3 rebounds, 8 assists. Konti man ang kanyang puntos, pero yung ang sinasabi nilang Ross effect. Okay, tingnan naman. Kahit 9 points na, tingnan naman 8 assists. Good for, palagay mo na, tig to 2 points na lang yan. 16 points na yan. Plus 9, di 25. Okay, 25 points yan, equivalent. Okay, para sa, contribution niya, para sa team. Okay, so Chris Ross ang nanalo po dyan. Ang ating best player, I should say. Ayan. At tingnan natin itong mga highlights. Ito muna. Sige, bigyan na natin yung schedule. Okay, meron pa po tayong isang laro. Game 6 sa Biyernes para madetermina kung ito bang SMB, San Miguel Beermen, ay papasok na sa finals. May rematch tayo ng TNT SMB sa finals, or will the Barangay Ginebra San Miguel Gin Kings force another game on Sunday, January 18. Malalaman natin yan sa Biyernes. Ulit, pagka manalo ang SMB dyan, pasok na sila sa finals, laban tayo ng TNT SMB. Pag nanalo ang Gin, isa pa sa Linggo Game 7. Okay, yan po ang schedule. Tingnan nyo na lang. January 16, Smart Araneta Coliseum po tayo mga kabayan. Hindi po alas 5 7:30 PM yan. 7:30 PM.
Tingnan lang natin yung mga stats, ano. Ito Meralco ito at saka TNT. Okay? Sa left side ang Meralco, right side ang TNT. Lamang sa rebounds no? Okay, this came in during the closing minutes of the game, no? 55 to 46. Ayan, no? 55 to 46. Lamang ang Meralco oh. Maski sa offensive rebounds, and they got to convert most of the offensive rebounds into second chance points. 13 to 9. Okay? Tapos sa assist, leading din sila. Wala pa silang Chris Newsome yan, ha? 22-16. So, maganda ang mga pasahan nila, no? Okay? At nakahabol nga sila. Lumamang pa nga, no? Kaya lang, ito ang nangyari. Yan. They were plagued with turnovers dun din sa bandang dulo. Okay? And it meant, no? Their loss, no? It led to their loss. Naging disadvantage pa sa kanila. Okay? Ano ba naging disadvantage sila dyan? Ayan, tingnan nyo. 11 turnovers. Out of the 11 turnovers, 20 ang na-convert ng TNT. Okay? So, in a close game like this, mga turnovers, no? Mga pagkakamali, mga errors, very costly yan. Lalo na during the last or the closing minutes of the game. Sa end game, ano? Very, very important na mapanatili mo yung possession na nasa iyo at less turnovers ang makumit mo. Dahil konting mali mo lang, pag close ang game, nako. Mag-iiba ang complexion ng laro. Mga kabayan. Katulad na nga niyan, ganon. Lamang ka ng 5, nakatira ng 4, nakascore ng 2, so 6, lamang pa kalaban. Natalo tuloy ang Meralco. Sayang yung no? Ilan ba ginawa ni Cancino? 36 yata ang ginawa ni Cancino, no? Okay, very promising, no? Etong laro, no, performance ni CJ Cancino. Will be seeing him, no, perform more, no, sa mga susunod na conferences natin. Okay, stat naman dito sa Beermen at saka sa Barangay Ginebra. Okay, itong nandito sa kaliwa, sa left side, Ginebra yan. Sa right side is San Miguel. Lamang ang San Miguel sa 3-point field goals. Nakita naman at napanood natin, nagtitira sa 3 itong San Miguel, Chris Ross, Mo Tautua, Marshall Lassiter, Jericho Cruz. Ang resulta, 45.2% ang 3-point field goals nila. Samantalang ang Ginebra ay 37% lang. Okay? Tapos, lamang na lamang pa rin din sila sa rebounds. Tatanungin pa ba natin yan? Dahil may Junmar Fajardo ka. Okay? Rebounds, lamang ang San Miguel, 48 to 39. Offensive rebounds. Out of the 48, 23 ang offensive mo, 13 lang. Na-convert mo yung 13 mo, yung 23 mo sa ilang puntos? 17 points as against only 6. Okay? Bagaman nakahabol ng konti ang within striking distance ang Ginebra, pero yung firepower pa rin ng San Miguel ay nanaig laban dito sa Barangay Ginebra Gene Kings. Tingnan naman natin ito. Nung humahabol ang Barangay Ginebra, medyo nagkaroon ng considerable number of errors ang San Miguel. Kaya naman ang turnovers konti para sa Barangay Ginebra, 17 to 19. At out of those turnovers ng San Miguel, okay, nakapuntos ang kaya medyo nakahabol no? 21 over 18, mga kababayan. Pero sa dulo, San Miguel Beermen pa rin ang nanalo, mga kababayan. At isang panalo na lang sila. Tingnan natin sa Biyernes kung mananalo sila over Barangay Ginebra. Okay? Ang finals yata natin, nakaschedule yan sa 21 or kung magbe-break man sila kasi may press con yan, 23. Malamang ang press con 19 or 20. Tapos simula 21 or 23.
para meron silang oras para mag-prepare. Well, itingnan natin kung sagad-sagaran 18 ano, kung may laro pa ng 18, 21 or 23 yan. Okay? Okay? So, siguro hanggang dito na lamang muna ang ating updates tungkol dito sa PBA Philippine Cup semifinals. Going towards the finals, malapit na po. Alright, at patuloy po niyo suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi Sports, Facebook page, Talking Toshi Sports. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, subscribe. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Bye-bye.